Yo! Live na? Live na ba? Live na ba tayo? Hello po, welcome po sa part 4 ng Answering Comments Live. Buti naman at umulan na. Napakainit ngayong araw na to. Sabi ko makapag-live nga muna kapag sagot muna tayo ng mga comments para makalimutan ko yung init. Grabing init. For the past few days, napakainit. Kahit naka-AC ka na, parang ano pa rin, ang init. Ayan, pero ano na, ayan, umuulan na ngayon. Baka tawagin bigla ako ng nanay ko kung kailan ako nagla-live. Baka may iutos. Hello po, welcome. Welcome back sa akin. Welcome back sa akin. Part 4 na tayo ng Answering Comments Live. At ganun pa rin, nakatanggap pa rin tayo ng napakaraming bashers. Comments. Napakaraming comments. Ayan, bago natin simulan at dahil mainit ngayong panahon ngayon at El Nino ba? El Nino daw eh. Napakainit. Diba? Tapos yung iba nagbabakasyon kasi mahal na araw na yata ng mga Katoliko. Isa lang masasabi ko sa inyo, bukod sa magbasa kayo ng Bible, uminom kayo ng tubig, ha? Baka naman ma-dehydrate kayo, eh. O, diba? Concerned pa rin naman ako dahil tao rin naman kayo, tao rin ako, diba? Dapat we look out for each other. Uminom kayo ng tubig. Uminom kayo ng tubig, tapos magbasa kayo ng Bible, tapos layasan nyo yung mga leader nyong tao. Yun lang masasabi ko. And good mood na ako dahil umuulan, finally. O, basahin agad natin ang mga comments. Kahapon yata hindi ako nakapag-ganto, no? Kasi medyo busy ako. Kahapon ba? Okay. Ito yung huli nating, nung part 3, dito tayo nagsimula. Hindi ako dito, itong mamang to, si Antonio Baston. Pero kahapon, di yata ako nakapag-live. Hindi ako nakapagbasa ng mga comments live. So, dito tayo magsimula. Pataas tayo ngayon. Pataas. Dito tayo kay Rolando ng 5988. Ganito lagi ginagawa natin. Tine-check natin yung mga account nilang walang laman. Tapos kung kailan ginawa. November 3, 2020. Ang account ni Rolando ng. At ang sabi niya ay nag-comment siya doon sa video nating Fake Preachers Exposed. Okay? Sana naman bago sila mag-comment o bago kayo mag-comment, panoorin nyo ng buo yung video kasi bakit kayo magko-comment? Bakit kayo magko-comment kung di nyo pinanood yung video, di ba? Anong sasabihin nyo? Anong pag-uusapan natin? Di ba? Kung gusto nyo makipag-away, make sure hindi katulad ni Rolando ng yung account nyo. Tingnan mo, blanco. This channel doesn't have any content. Ni walang description. Ano ba naman yan? Tapos, 2020 pa ginawa yung account. So, 4 na taon ka ng dami account, sir. Tapos, comment ka. Okay, ang sabi niya, ano masasabi mo kay Brad Eli Soriano? Tapos, may reply ko. May video na po yan at gagawan pa po natin ng video yan. Sana mapanood nyo at sana pinanood nyo tong video na to. Ano daw masasabi ko? Meron akong ginawang video na part 2 ng Exposed. Lagi kong pinapalitan yung title eh. Kayo na lang maghanap. Basta Exposed yun. May picture silang dalawa ni Willie Santiago doon. Diba? Yung teachings. Hindi ko alam. English yung title. Nakalimutan ko. Tignan nyo na lang. Yun yung latest upload ko. Ano masasabi ko kay Brad Eli? Di katulad din ng ibang mga mangangaral na tao. Di mali. Mali yan. God willing, makagawa ako ng video para ma-explain natin kung bakit mali. Kasi nung umalis ako dyan sa MCGI, lumayas ako FYI. May mga chismoso kasing nagkakalat na tiwalag, na inalis daw dahil may masamang ginawa. Wala akong ginawang masama sa mga hayop na yan. Promise. Lumayas ako dyan, nilayasan ko yan. Di ko na ipinaalam sa manggagawa o kung kanino man. Basta umalis ako, wala akong pakialam. Mali kayo eh. At pa ako magpapaalam sa inyo. At granting na itiniwalag ako, mali naman kayo. Pakialam ko sa status na ibibigay ninyo. Diba?
Granting lang yun ha, pero sa akin, ako yung tinanong, so ako yung sumasagot. Hindi ako itiniwalag dyan. Lumayas ako dyan, mga buwisit kayo, chismoso. May MCGI member nag-comment. Pag nakita ko yung comment niyan, ako ipopost ko yung mukha niyan sa, yan, i-ano nyo, investigahan nyo yun, tapos ipasuspend nyo mga ano. So, yun lang. Kayo muna, may nakita akong ano, bubuyog siglit. I'm back. I'm back. Hindi pala bubuyog. Ano lang pala. Butiki. Ang layo. May babing butiki dun sa bintana kung kailan umuulan tsaka siya nagpakita. Yan ang hirap pag nagla-livestream. Asan na ba tayo? Ayun. May nagtatanong kasi, may nag-comment bigla. Ini-issue yung paglabas ko or paglayas ko dyan sa MCGI. Diba? No ngayon, kung lumayas ako, ba't mo inaalam kung anong status ang ibinigay nila sa akin? Ang focus dito, mali kayo, mali ang church mo. Diba? Kaya kahit anong sabihin nila, walang bearing yun. Diba? Peke yung leader mo eh. Mali kayo sa Bible eh. Anong pakialam ko sa sasabihin ninyo? Nang iintriga. Ang kapal na mukha nang iintriga ka, MCGI ka. O 'di ba? Hohoyin kulit yang si Daniel Rason. Hoy, Daniel Rason. Gago ka. Yung member mo nagkakalat ng chismis. 'Di ba? Diyan kayo magaling eh, no? Mga buwisit kayo. Magbasa na tayo ng comment. Ano daw masasabi ko kay Brad Eli Soriano? Alam mo, Rolando, katulad ng mga leader na tao sa panahon ngayon, lahat ng leader, misking buhay niyang pamangkin dyan sa mansion niya. Diba? Ito naiisip ko yung mga taong naluloko ng mga leader. Hindi na ako makapagbasa ng comment. Naiisip ko kasi sa sobrang init. Naisip ko sila, paano yung mga walang AC, walang aircon, tapos wala man lang kisame, yung kahoy na ano, dun sa, 'di ba, bubong, tas dapat may kisame kayo, 'di ba, para at least ma-deflect yung init. Eh yung mga member niyang mga religion na 'yan, at alam ko nung nandun ako sa MCG, ay may mga ganun, mga mahihirap talagang mga membro. Pero bulag sila, kaya wala akong magagawa. Hinuhut-hutan pa ng mga abuloy at kung ano-anong mga pang-project daw ng church nila. Di nyo alam, pinapaikot lang yung mga nakukolektang pera para sa negosyo ng leader nyo. At yung, di ba? Wala nga kayong kisame, tas huhut-hutan pa kayo ng leader nyong nasa mansyon. Di nyo ba naiisip yun? Hindi nyo ba naiisip yun? Kayo walang-wala na. Sila may mansyon. Dapat, ibenta nyo yung mga mansyon nyo, mga leader. Tapos, yun ang iabuloy nyo lahat. Tumira rin kayo sa isang bahay. Itira mo yung pamilya mo, yung buong angkan mo sa isang bahay na wala rin kisame. Yero lang. Para sama-sama kayong mainitan. Tulad ng mga miyembro nyo, mga hayop ng mga leader na to. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Tas yan ang ipinagtatanggol nyo, mga tao. Na hinuhut-hutan kayo, mga buwisit kayo. Yan, comment pa. Yun lang masasabi ko kay Brad Eli Soriano. Basta lahat ng leader ganyan. Lahat ng leader sa church. Next, sabi ni siya ulit, Rolando ng ito sabi niya, o sino ang pwedeng mangaral? Hindi ka kung pinanood mo yung video at 4, 5, 6 buwisit ka, spammer kang mama ka. Kung pinanood mo yung video, sana hindi ka nag-spam ng comment at inuubos mo yung oras namin dito. Ano o sino ang pwedeng mangaral? Panoorin mo yung video kaysa mag-comment ka dyan. Hindi ko sasagutin yan. Diba? Bahala ka sa buhay mo. Tapos may epal pa dito. Sino tong ito? Cog back to 18. Ano tong Church of God, Born Again Christian, 2018. Ginawa yung account niya noong January 10, 2023.
Bakit ka nakiki-reply sa hindi naman ikaw ang tinatanong? Ayan no, sumasabad siya dito. Siya yung sumagot eh. Nag-reply ako, pero siya rin nag-reply din kung sino man tong may-ari ng account na to. Ano ka mo? Sino ang pwedeng mangaral? Ito ang sagot. Basta pinagkalooban ng unawa ay pwedeng mangaral. Oh, gago ka. I-dislike nga natin. Dislike ka. Ayan ang ano. Nagkakalat ng lagim tong kung sino man tong COG, Church of God. Ano to? Ano daw yun? Church of God. Born Again Christian Group. Visit kayo. Kasama kayo dito sa mga fake preachers at fake na group. Sino mang leader nyo dyan at pati kayo mismong ikaw na nagko-comment na yan. Nagkakalat kayo ng lagim ha. O yung Rolando nang ulit, hindi nag-claim si Soriano na sugo. Gago pala to eh. Gagawa talaga ako ng video. God willing at matulungan ako na makagawa ako ng video. Yun na yung plano ko eh. Pero kung mabigyan ako ng pagkakataon at panahon, gagawan ko talaga ng video. Isasampal ko sa mukha mo, Rolando nang. Di daw clean name. Hindi daw clean name. Ang dali-daling isearch sa internet. Sinabi nyo, sugo siya. Nagpapalusot pa siya. May certain sagot siya para safe. Para hindi maapektuhan o hindi mawala yung posisyon niya sa kanya, yung pagiging mangangaral, yung pagiging sugo na kiniklaim niya. Yung safe niya, yung sagot niya, pa-safe. Pero gagawin ko yan ng video at isasampal ko sa lahat ng MCGI member na hindi alam na claim nung leader nila dati na sugo. Nag-claim niya na sugo siya. Diba? Tapos sasabihin nyo, MCGI kayo, tapos hindi nyo alam. O, ihohoy ko ulit yung Daniel Rason na yan. Hoy, Daniel Rason, gago ka. Ina may membro mo, iba-iba yung alam. Or walang mga alam tulad mo. Buisit na leader to. Diba? O baka naman sabihin unfair tayo sa ibang mga leader, diba? O lahat kayong mga leader, mukha kayong tanga, mga gago kayo. O yan, fair na ha. Fair na 'yon. Nababanggit ko lang tong leader na si Daniel Rason na gago kasi mga gago yung member na nagme-message, nagko-comment. Puro sa kanilang grupo. O baka naman nagpapanggap lang na MCGI para tirahin ko ng tirahin. Mga gago lang talaga din, di ba? Wala tayong magagawa. Lahat ng religion na may leader na tao, mga gagoy lahat yan. Wala kayong mahihita dyan. Hindi daw nag-claim si Soriano na sugo. Nag-claim yan, meron sa internet. Wag nyo nga akong pinapaandaran ng mga kasinungalingan ninyo. Gagawin ko talaga yan ng video. Panoorin mo ha, Rolando nang. Kesa naman, baka naman pag gagawan ko ng video, tas mag-comment ka ulit doon. Hindi naman clean name eh. Ay, siraulo ko na nun. Lumabas sa bibig nung Eli Soriano, sugo siya. Tapos gagawan ko ng video pag mag-e-effort ako. Tapos biglang manonood ulit biglang magko-comment ulit tong Rolando ng, di naman clean name eh. Gago ka na lang, Rolando nang. Sira ulo ka. Next, siya ulit. Siya ulit Katangahan ng gago. Nag-interpret lang si Soriano kasi maraming hindi nakakaintindi ng Biblia. Ayan. That's my point. That's my point. Inamin mo na rin. Walang taong kailangan mag-interpret ng Bible. 'Di ba? O gago ka ulit, Daniel Rason, dahil tinamo yung member mo. Ang pinagtatanggol yung samahan mo, gago. Kung member to ng grupo mo, bakit iba yung alam? 'Di ba? Diba? At pag na-corner natin yung leader ng MCGI na yan na si Daniel Rason, tapos ilalaglag niya tong si Rolando nang di naman member yan eh. Pero member pala, para lang hindi sila mapahiya, itinakwil yung membro. Ganyan ang mga ugali yung mga hayop kayo. Buti na lang lumamig na. Umulan ang lakas ng ulan Okay, salamat sa Diyos sa tumuulan. Lumamig eh. Napresikan ako. Ito yung nagtatanong. Tignan nyo to. Sino ba to? Membro ka ba ng MCGI? Arnold Villarube? Na ang channel ay walang content. Itong mukhang to. Ginawa yung account niya nung March 28, 2018.
Yan ha, tandaan nyo yung mukha niyan. Ang tanong niya, Brad, tanong lang, kusang loob mong umalis sa MCGI o tiniwalag ka? Gago, bakit mo kailangang malaman? Diba? Pero to answer your question, lumayas ako. Umalis ako ng kusa. Umalis ako. Pagkatapos yun ng pasalamat ng, pagkatapos yun ng, ano ba to, yung SPBB. Dumalo pa ako. Sinama ko pa yung na-convert kong kapatid. Buti na lang lumayas din. Bagong bautismo yun yung kapatid ko. Nahikayat ko. Buti na lang lumayas din. Diba? Dahil masakit sa dibdib ko pag nalaman kong nagpatuloy dahil nalaman kong mali. Nag-uusap kami, nag-iiyakan kami. Pero sabi ko, huwag kang matakot dahil mali yan eh. Diba? Mamuhay tayo ng normal, magbasa tayo ng Bible, mas maganda nakikinig kay Jesus Christ kasi yun talaga yung utos. Diba? Kaysa doon tayo, diba? Nakaharap tayo sa Zoom, nagpupuyat tayo, tapos wala tayong matutunan. Diba? Siya na rin mag-agree. Diba? Arnold Villarube, umalis ako dyan. Ngayon tatanungin kita, bakit mo gustong malaman? Intrigero ka. Intrigero ka buwisit. Pag may miyembro ka ba ng MCGI, ha? May nag-reply din sa comment niya. Si Maria Garcia. Sabi ni Maria Garcia na ang account ay ginawa noong May 16, 2015 at puro playlist ang laman. Sabi niya, ikaw na tama. Ikaw na tama. Sarcastic si Gaga. Alam mo, Maria Garcia, basahin ko na nga lang yung reply ko sa kanya. Alam mo, Maria Garcia, kung nagbabasa ka rin ng Bible at si Jesucristo lang ang mangangaral mo, kaysa yung leader mong tao sa church mo, ang pinakikinggan mo, edi sana may tama ka rin. Di ba? Pasarcastic Alam ko namang may tama yung mga sinasabi ko dahil nasa Bible yun, di ba? At kung Bible din ang binabasa mo, sana, Maria Garcia, kung sino ka mang gago ka, di ba? Kung ang leader mo ay hindi tao at wala ka sa church na tinayo ng taong leader mong yan na peke, sana may tama ka din, di ba? Kaso mali di ba? Puro mali kayo dyan. Di ba? Comment ka pa sa... Comment siya dun sa comment na intended for me. Sabatera to Maria Garcia Sabatera ka. Yan yung account niya, tingnan nyo. Diba? Mukhang tanga yung account, walang kalaman-laman. Ang tagal-tagal mo, 2015 ka pa, wala kang content. Anong ginagawa mo sa YouTube mo? Nag-YouTube ka pa. Okay, next. Ano to? Nag-duplicate pa yung message. At duplicate ko rin ni-replyan. Ito na naman yung Rolando ng buwisit tong spammer na mamang to Gago ka, Rolando ng kung sino ka man. Yun naman yung account niya, walang kalaman-laman. 4 na taong ka ng dami account. Buwisit ka. Maghintay daw ako ng sugo mag-isa. Bobo ka pala Di ka ba naturuan ng leader mong tao? Anong maghintay ng sugo mag-isa? Dumating na yung sugo. Tagal-tagal nang dumating yung sugo, umakyat na nga sa langit ulit Diba? At kung hihintayin ko man yan, yung pagbabalik niya para hatawin ka, Rolando hatawin kayong lahat ng mga bulag, pati mga leader nyo sa church na magnanakaw ng posisyon. Si Jesus Christ yung magbabalik ulit, siya yung legitimate na sugo Lagot ka doon. Sige ka. Alam mo Next. Sabi ni Fernando Lomboy na wala na namang laman ng account. Ano ba yan? Ginawa yung account ng September 21, 2020. Bakit puro mga Bakit puro mga dami accounts? Na-explain ko na yung yung theory ko dyan. Or maybe baka yun na talaga. Hindi na theory Baka na yun. Yun na talaga ang nangyayari. Sa part 1, part 2, part 3, check nyo na lang. Kaya puro dami accounts ang gamit ng mga to. Sabi ni Fernando Lomboy, Hoy, di naman sinasabi ni Brother Eli na sugo siya. Isa pa to.
Hintayin nyo talaga. Naku, hintayin nyo, lalo yung lalo nyo akong ginigigil. Gagawa talaga ako ng video. Lumabas sa bunganga ni Brad Ellie. Nasugo siya. 'Di ba? Hinihilot lang niya yung sagot niya para safe siya. Pero lumabas sa bibig niya, nasugo siya. Sira ulo kang Fernando Lomboy ka, ha? 'Di ba? Kung member ka ng MCGI, iuhoy ko ulit yung leader mo. Hoy, Daniel Rason, gago ka. Sino may member mo? 'Di ba? At kung hindi member to, bakit ito ang alam? 'Di ba hindi alam na sugo yung tsuhin mo? 'Di ba? Hindi nyo ba ipinapalabas? Hindi ba kayo proud na sinabi ng leader nyo 'yon? Ba't hindi alam ng mga tao? Ba't hindi alam ng member nyo? 'Di ba? Gago ka talaga, Daniel Rason. Gago 'yan. Wala akong masasabi dyan. Gago talaga yan. Diba? Hindi daw sinabi, hantayin mo, Fernando Lomboy, gagawa ko ng video. Diba? Sana hindi nila i-take down. Kasi kukunin ko yung video sa ibang I-ano ko na lang, isa-shoutout ko na lang yung kukunan ko ng video, ha. Ang dali-dali kasing hanapin sa sa YouTube mismo or sa internet Type mo lang yung keyword or i-search mo lang sugo ba si Brother Ellie? Ayun, may lalabas ng mga video. At kahit anong context pa yun, kahit anong pa-safe na sagot pa ang ini-explain ng matandang yun, inamin niya sa sarili niya na sugo siya, lumabas sa mga bunganga niya. Kaya don't tell me, Fernando Lomboy, na hindi inamin o sinabi ng Brother Ellie mo na nasugo siya. Tigilan niyo ako. Baka ibilad kita dyan sa ulan ngayon. At kung yung ulan na yan tatagal hanggang magdamag, hindi kita papapasukin. Diyan ka lang sa ulan. Gago ka, ha? Di daw sinabi ni Brother Ellie na sugo siya. Nahahalata daw niya sa akin yung sinasabi ko, napulot ko lang daw kay Brad Ellie. Sabi ko daw galing ako sa MCGI. Alam ko daw ang mga lumalabas sa MCGI ngayon naninira daw ako. Sino ka ba, pare? Kasi nakita mo pera. Hindi ka lang walang alam, Fernando Lomboy. Chismoso ka pa. 'Di ba? Chismoso. Yan ang ikaw naman gawain ng mga dummy accounts yung pagkakalat ng fake news. Baka makulong ka niyan, Fernando Lomboy. 'Di ba? 4 na taon ng September 21, 2020 ginawa yung account niya. 2024 na. Ayan, kumulog. Baka narinig sa live natin. Nagagalit ang Diyos kay Fernando Lomboy. 4 na taon ng dami account, yung account mo sa YouTube, 'di ba? Nagkakalat ka ng fake news. Buisit kayo. Anong pera pinagsasasabi mo? Anong pare-pare ka dyan? Mukha akong pinapare-pare. May sumabat pa sa usapan ang sabi ng pagsabat ni Romel Rojo na isang ewan ko siya, nakatok. Nakatok siya. Chef ba to? Ginawa yung account niya noong October 15, 2021. May isang subscriber, may 10 video at wala akong pakialam. Ikaw, sogo ka? Anong sogo? Anong sogo? If you mean kung sugo ako, hindi, gago ka. Anong klaseng tanong yan? Hindi ka rin nagbabasa ng Bible kaya ganyan tanong mo. Buwisit ka. Diba? Hindi mo rin pinanood yung video kaya ganyan tanong mo. Diba? Romel Rojo, mukhang gago. Binabalandra mo pang chef ka dyan, yabang mo. Isuluksok ko yung sombrero mo sa ulo mo. Next na tayo. Yung Fernando Lomboy ulit, itong chismosong to. Gawain din ng mga chismoso yung mag-spam, no? Siguro yung mga ganyang tulad mo, Fernando Lomboy, mga walang kalinga. Wala kaya tang syota Walang nagmamahal sa'yo kaya nagpapapansin ka na lang sa mga channel ng nag-YouTube Tapos nagkakalat ka ng chismis. Diba? Wala kang syota, no? Di ka na arrogant, no? Kulang ka sa arrogant, no?
Gaanap ka ba ng pagmamahal? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Bible kasi punong-puno ng pag-ibig pag nagbasa ka ng Bible. Ha, Fernando Lumboy? Nakakaawa ka eh. Oh, tinan mo, intrigero, tiwalag ka siguro. May ginawa kang katiwalian sa MCGI. Demanda kaya kita, fake news. Diba? Nagkakalat ng chismis sa internet. Anong pruweba mo? Gago ka. Diba? Para sabihin mo yan. Diba? Mukhang gago to. Sige, pumunta ka ng Middle East. Pumunta ka ng Dubai. Sige. Nandun yung lokal ko eh. Nung nilayasan ko yan, nandun ako nakalokal eh. Sige, pumunta ka doon. Gago kang Fernando Lumboy ka. Pumunta ka doon. Isa-isahin mo yung mga nandun sa lokal, sa Middle East. Tingnan mo kung may tatayong magsasabing may ginawa akong masama sa kanila. Gago ka ba? Diba? Yung panahon nga ng pandemic eh, kahit magdamag na nasa Zoom, nandun ako eh, no? Sira ulo ka ba? May ginawa daw katiwalian sa MCGI. Alam mo ang kalakaran sa loob ng 22 years sa MCGI. Tiwalag ka siguro. Ikaw siguro, Ulysses. Nakikita mo ba yung picture ko? Diyan sa YouTube ko. Hindi katulad mo. Walang picture. At may boses din akong lumalabas, 'di ba? Ayan oh, hello. Anong Ulysses? Anong ikaw siguro Ulysses? Kaboses ko ba yung mamang 'yon? Ha? May sariling channel 'yun eh. Ba't dito magsasalita? Yung tanga talaga nitong Fernando Lumboy na 'yun, no? May sariling YouTube channel 'yun at feeling ko hindi na 'yun magsasalita dahil mayaman na yata siya eh. Or kung nagsasalita man siya, baka may sarili na rin siyang church. Bahala sila dun. Kasama sila dito sa fake preachers pag ginawa nila yun. Pero kung ako sa'yo, Fernando Lumboy, maghanap ka na lang ng walis, tsaka ng dustpan, tapos maglinis ka ng bahay mo. Yun na lang gawin mo. Kaysa nagkakalat ka ng chismis, nag-intrigero tong hayop na to. Pumunta ka ng Middle East. Ha? Sa UAE. Punta ka doon. Nandun yung lokal ko. Sige, lumipad ka ngayon na. Bago ka magsalita o mag-comment, dapat may mga pruweba kayo. 'Di ba? Gawain 'yun ng matinong tao. Pag nagsasalita ka, lalo na public, pinapublic mo yung comment mo. 'Di ba? At nasa public na channel ko. Diba? Tapos magkakalat ka ng ganyan. Paninirang puri yan. Gago ka. Wala kang proof. Ako, kung magsalita ako, kahit magaspang ako magsalita, alam ko yung sinasabi ko at meron akong mga pruweba. Kaya tantanan mo ko, Fernando Lumboy. Spammer ka na. Peki pa yung account mo. Peki pa yung leader mo. Diba? Diyan ka sa labas ng bahay. Maulanan ka. Lakas ng ulan ngayon na natutuwa ako. Ang lamig na... Natutuwa ako. Parang gusto ko na lang umidlip. Lamig. Lumamig bigla, no? Ang galing. O, next. Yan na naman, no? Chismoso tong Fernando Lumboy na to. Tignan ulit natin yung account niya. Gago ang demonyo. Ang gago. Wala akong masabi. September 21, 2020. Siya na naman, no? Fernando Lumboy. Chismoso dapat ang name mo dyan, eh. Username mo at chismoso ka. Ang sabi niya, tumagal ka ng... Teka, tinan mo yung puro comment so far, yung puro comment na natanggap ko sa video na to, na fake preachers exposed, puro personal, no? Hindi nyo napapansin? Personalan, no? Eh, ang tinitira natin yung maling aral, di ba? Maling aral ng mga leaders nilang peke. Tapos, ang tatargetin yung personal ko. Sagutin ko man yung mga intriga ninyo. Diba? Ikababanal nyo ba yun? Mga siraulo kayo. Kaya kayo napaglololoko ng mga leader nyo sa church. Kasi ganyan kayo mag-isip, mga tanga. Sasayangin ko pa ba oras ko? Sabi ko pa naman, hindi. Sabi ko kasi sa part 1, ginagawa ko tong reading comments or answering comments live. For my, for my entertainment. Naaaliw naman ako. Diba? I-humor na lang kita, Fernando Lumboy. Sige. Sabi niya sa akin, tumagal ka ng 22 years. Ngayong wala na si Brother Eli, saka lumitaw.
Wala naman siyang sinabing sugo si Brother Eli. Gagawa talaga ako. Naku, ilang 3 na ha o 4. Wala na pinipilit. Wala daw sinabing sugo si Brother Eli. Ay, gagawa talaga ako ng video. Meron yan, ipapakita ko. At pag lumabas yung video na yon, isasampal ko sa mga mukha nyo. Isasampal ko sa mga mukha nyo. Para matauhan kayo. Kayo ngayon ang sinungaling kasama ng leader nyong yan. Si Eli Soriano at yung pamangkin niyang gago. Pinababayaan yung mga membro nila, oh. 'Di ba? Hinahayaan kayong mga miyembro ng MCGI ang magtatatahol. 'Di ba? Tapos siya nakahayahay lang sa mansyon niya. 'Di ba? Ikaw, Daniel Rason, tingnan mo, hingi ng pera, miski ang mga nasa panel mo, kayo mga nakatira kayo sa mansyon, nasa ibang bansa kayo, ang gawin ninyo, ibenta nyo lahat yung mga pag-aari nyo, itira nyo yung pamilya nyo sa isang bahay na walang kisame, yero lang, para mainitan din kayo. Katulad ng mga miyembro nyo, di ba? Yung mga miyembro nyo, ang mahihirap, huhut-hutan pa, kukulitin pa ng mga manggagawa dahil mag-aabuloy daw. Dahil maraming projects, kung ano-ano binibili, magpapatayo pa ng radio station, TV station, hospital. Diba? Tapos ikaw nakatira ka sa mansion, tapos manghihingi ka. Bakit nasa mansion ka? Diba? Kung anak ka ng Diyos, kung mangangaral ka talaga ng Diyos at talagang tapat ka, ibenta mo lahat yan. Tapos tumira kayo sa kubo. Diba? Mga trapal-trapal lang ang bahay nyo. Diba, ubusin niyo yung pera niyo sa abuloy. Bakit ka nakatira ngayon sa mansion? At this goes out sa lahat ng mga leader ng religion. Ganon din kayong mga peking religion, peking mga leader, lahat kayo, ganyan ang kalakaran. Diba? Nasa mansion kayo, tapos yung leader niyo, walang kisame yung bubong, hinuhut-hutan niyo. Ibenta niyo yung mga bahay niyo, pati mga luxury cars niyo. Tapos yung mga anak niyo, i-enroll niyo lang sa public school. Naka-international school pang mga gago. Diba? May pangganyan kayo, tas manghihingi kayo ng abuloy. Ilaan nyo lahat yan dyan sa church nyo. Ba't di nyo magawa? Diba? Ba't hindi nyo ngayon magawa? Diba? Kasi alam yung peki yang sa inyo. At pera ang gusto ninyo. At ito namang mga miyembro, katulad ni Fernando Lomboy, chismoso lang. Walang pakialam sa kaligtasan niya. Mas concerned siya sa akin. Ililigtas ka ba ng issue mong yan? Buisit ka, sinungaling. Di daw sinabi nung Brother Eli niya na sugo siya, gagawa talaga ako ng video. Hintayin mo, ha? Tapos, sa tagal ko na dyan, di ko narinig kay Brother Eli na sugo siya. Baka tulog ka, gago ka. Di ba? Di daw niya narinig sa tagal niya daw sa MCGI. Tulog ka siguro, si Raulo ka. O baka naman suspendido ka, di ba? Di ba? O baka nagpe-pretend kang MCGI member. Sira ulo ka rin. Kung sino mang religion ka galing at kung sino man ng leader mo na nag-utos mag-comment dito. Mga sira ulo lahat talaga, oh. Sa tagal ko dyan, di ko narinig kay Brother Eli, nasugo siya. Ang sabihin mo, kaya ka siguro tiniwalag, imbento. No. Kanina nagtatanong lang siya, ngayon kinonfirm na niya sa sarili niya. May ginawa kang kababalaghan sa MCGI. Ito lang ang masasabi ko, lahat ng natiwalag at umalis, hindi napabuti ang buhay nila. Gaya ni Willie Santiago, may pansariling interest pera. Anong interest? Ayusin mo pag-type mo, gago ka. Diba, ayan? Diba, hindi nakakatuwa yung pag-type mo. Pagta-type mo, hindi ako natutuwa. Una, chismoso ka, Fernando Lomboy. Huwag ko nang bigyan ng pansin. Hindi kailangan bigyan ng pansin to eh. Personalan ng gusto eh. Kung naubos na yung oras, puro siya. Diba? Kung makikipag-asaran lang ako, anong mangyayari sa atin dito? Basta ang masasabi ko, inamin ng Eli Soriano na sugo siya, peke ang MCGI, gago si Daniel Rason, katulad ng lahat ng religious leaders sa buong mundo. Diba? Mga leader, mga peke kayong lahat. Baka kasi sabihin ng iba, diba, hindi sila binabanggit, puro na lang yung Daniel Rason. O di kayong lahat, gago. Mga peke kayo. Benta nyo yung mga bahay nyo, tumira kayo sa dampa.
Di ba? Hut-hut kayo ng hut-hut ng pera. Kayo nasa palasyo, nasa mansyon. Ibenta nyo yan. Tapos lahat na, iabuloy nyo sa inyo, sa, sa church nyo. Mga gago, hindi nyo napaghahalata mga miyembro. Di ba? Tuwing pupunta kayo doon, mga naka-luxury car, ang gaganda ng mga damit, mga gamit, ang gaganda, ng mga buong angkan nila. Anong naabuloy nila, di ba? Iabuloy nila lahat yun. Sasabihin kulang pa daw, kaya dagdagan pa daw ng abuloy. Tapos sila ang yayaman. Di iubusin nyo yan. Ubusin nyo yung yaman ninyo. Dapat nakatira na lang kayo sa ilalim ng tulay. Kasi yung mansyon nyo, ibinenta nyo na at inabuloy nyo na lahat sa church nyo. Diba? Ipinangkawang gawa nyo na dahil yan ang ibinibida nyo. Yung mga mabubuting gawa binibida nyo. Ba't nakamansyon ka? Daniel Rason. Diba? Ba't nakamansyon kayo? Eduardo Manalo. Diba? Ba't nakamansyon ka? Kibuloy. Sino pa ba? Sino pa ba yung mga leader? Lahat ng leader, ba't kayo nakamansyon? Mga siraulo kayo Tapos hingi kayo ng abuloy, tapos sasabihin nyo sa mga miyembro, ay meron tayong bagong project, kulang pa po yung di pa natin natatarget. Tapos kayo nasa mansyon, edi ibenta nyo yung mga mansyon at gamit nyo, pati cellphone ng anak nyo, ibenta nyo. Yung mga cellphone ng anak, high-end, or yung mga latest model, ibenta nyo yan. Ibenta nyo lahat yan. Miyembro nyo, walang cellphone, tapos yung anak mo may cellphone na latest, ibenta mo. Pati mansion mo, di ba? Yung pang tuition ng anak mo, dun ka lang sa public. Para masapatan yung hinihingi nyong abuloy para sa project nyo, mga gago. Naglolokohan kayo dyan sa loob ng mga religions nyo. Wala na tayong nabasang matinong comment. Sana naman, Fernando Lumboy, i-block ko na kaya to. Sabi niya, hindi nagtayo si Brother Eli. Umanib siya sa nasa Biblia. Bakit siya magtatayo? Hindi pa tao, nakatayo na. Ulol pala to Fernando Lumboy, ulol ka na talaga. Talaga wala akong masasabi. Sa katangahan mo, ibang level. Ibang level. Alien ka ba? Out of this world yung katangahan mo Hindi daw nagtayo si Brother Eli, umanib na lang siya. Ano yung niregister niya sa SEC? Si Raulo ka ba? Ayoko na makipag-usap sa tanga. Alisin na natin to. Next na tayo, next. Kahit anong explain mo dito sa Fernando Lumboy na ito, naku, sana mabasa ka ng ulan at matauhan ka. Akapanggigil. O ito, next comment na tayo. Sabi ni Abner Teliana Sr. na wala na namang laman ng account at ginawa yung account na noong January 1, 2022. Bagong taon gumawa ng account. Sabi na, ito pala ang mga piki na sogo. Si Manalo, si Kibuloy at Aguila at Apolinario at marami pa. Hindi ko naman kilala yung ibang mga sinasabi mo, sir. Pero sabi ko nga dun sa video, kung pinanood mo, lahat yan. Lahat ng mga leader, ng mga religion sa panahon ngayon ay mga peke. Okay na po ba? O next, huwag na nating patagalin. O ito, pati username di pinalitan. Sabi ni Redmi6Z. Ginawa yung account niya noong October 10, 2023. Anong sabi niya? Ang sabi niya ay, ba't hindi ako nag-reply sa kanya? Ang sabi niya ay, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nakalakad ang pilay, nakakita mga bulag. Sagot ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, di ko kayo nakikilala. Natupad yan sa mga ibang mangangaral ngayon. Nasaan ang patotoo nila na sila ang tunay na mga karapatang, tunay na may karapatang mangaral? Lahat ng tao pwede mangaral. Pero ano ang patotoo nila? Ang totoo, wala akong relihiyon. Pero may Bible ako. Ibulok, kanya daw mundo at kaluluwa ng tao. Sorry, ang daming pinarehistro sa SEC na iglesia niya. Alam mo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ano ulit pangalan niya? Redmi. Redmi6Z. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi yung bungad mo, version sa Bible may ganyang entry sa Bible.
So, okay naman yan. Pero nung sinabi mo ng lahat ng tao pwede mangaral, if you mean pwede mag-share or magsalita ng mga salita ng Diyos, okay yun. Nag-agree ako doon. Pwede tayong mag-share, pwede tayong magsalita ng mga salita ng Diyos. Pero kung ang ibig mo sabihin ay mangaral, like mag-leader, tulad ng mga leader nito, na mga nagtatayo ng sarili ng church, ay against ako sa sinabi mo, magagalit ako sa iyo. Magagalit ako sa iyo nun. 'Di ba? So, ano bang uunahin natin dito? Salamat na lang. Salamat sa comment mo, Ma'am Sir, kung ano ka man. Salamat sa pag-comment. Kaya pala hindi ako nag-comment sa kanya, kasi hindi ko naman alam kung anong sinasabi niya. Pero salamat sa pagbisita. Next, sabi ni Edwin Banikid. Diba? Sweet pa nila, May, yung anak pa nila yung hindi ko naman mabablur yan, i-blur yan. Ginawa yung account noong December 8, 2016. Bulol. December ulit. Ang ginawa yung account ni Edwin Banikid noong December 8, 2016 at ang sabi ng comment niya ay, ikaw na ang sugo, ikaw na ang mangangaral. Gago pala to Edi kayo ng sweet. Topless ka pa. Yung lalaki topless po, yung babae, kala naman sweet nyo. Mga gago. Kung ganyan mag-isip yung lalaking Edwin Banikid, kawawa kang babae ka. Sinasabi ko. Kawawa yung buhay ninyo. Ako na daw ang sugo. Ako na daw ang mangaral. Hindi kayo na ang sweet. Yun lang masasabi ko. Asaran pala gusto mo, ha? Wala akong panahon sa'yo. Diba? Kung gaga din yung babae, bagay kayo. Ayan, kawawa na may anak nyo. Kung gago kang Edwin ka dahil sa comment mo nang aasar ka, at kung gaga yung babaeng katabi mo, bagay kayo. Sweet kayo, sige. Pakakasuka kayong dalawa. Next. Sabi ni, wala na tayong nabasang matinong comment talaga. Puro mga... Pagpapatuloy pa ba natin to? Ang part 4, puro kay yung lomboy. Nasira ang momentum Buti na lang umuulan, Sabi ni Rodien Cabato, ginawa yung account niya noong December 23, 2023. At ang sabi niya ay, Panginoon, iligtas mo ang mundo. 3x siya. 3x siya mismo ang nagdasal niyan. 3 times. Tanga ko, Kasi naman, mahiwaga naman itong pagtatype mo yan. Sino makakabasa na? It would take like 2 to 3 seconds bago ko ma-figure out. Napakahiwaga ng pagtatype nyo. Ulit, take 2. Panginoon, iligtas mo ang mundo. 3 times siya mismo ang nagdasal niyan sa ating sanlibutan. Ang comment ko sa kanya, ang reply ko sa kanya ay yung wala lang, yung yung typical comment na kinapi-paste ko na lang pag wala akong masagot dahil hindi ko alam yung ibig nilang iparating or kung anong gusto nilang sabihin sa buhay, yung copy-paste na comment na lang nilalagay ko. Panoorin niyo yung itong live na to, answering comments live, kasi baka ma-feature ang inyong mga comments. Kaya gandahan niyo yung comments niyo, kasi pag na-feature kayo dito tas mukhang tanga kayo, papahiya talaga kayo. Itutuloy pa ba natin? Magre-relax na lang ako dahil malamig na Umuulan ang sarap muni-muni sa tapat ng bintana. Ulitin ko dahil mainit ang panahon ngayon, uminom kayo ng tubig, tas magbasa kayo ng Bible, tas layasan niyo yung mga leader niyong tao. Yun lang kasi ang advocacy ko sa lahat ng mga videos ko. I-expose ang katiwalian at mga kagaguhan ng mga leader na tao ng churches. Ipakitang mali sila. I-push ang pagbabasa ng Bible kasi yun ang pinaka-safe na paraan para hindi tayo mailigaw ni naman. Si Jesus Christ lang ang pakinggan natin. Yun lang. Tapos uminom kayo ng tubig dahil tag-init na. Yun lang. Masaya na ako nun. Diba? Hindi ko naman kailangan gawin pa to, di ba? Yung maasar sa mga comments na tanga.
Pero bakit ko ginagawa to? 'Di ba? Pag-ibig ko na to sa mga makakapakinig. Gusto ko rin namang magpasaya ng tao, 'di ba? Baka naman natutuwa din yung iba pag napapakinggan to. Nag-e-enjoy naman ako pero minsan kasi nakakapagod pag sobrang puro tanga na yung mga nababasa mo. Nababasa mo parang may ano na talaga yung pag-asa ng mundong to kung puro ganun yung tao, 'di ba? Ay nako, next. Last two na to, last two. Sabi ni Carms Fernandez, ginawa yung account niya noong July 9, 2022 at ang sabi ng comment niya ay, si Brother Eli Soriano ang totoong nagturo ayon sa Bible. Bento. Bento ka te. Hindi apostol. Hala, ulitin nga natin. Si Brother Eli Soriano ang totoong nagturo ayon sa Bible, hindi apostol. Ha? Ikaw lang ang nagsabi apostol, bingi ka. Kayo ang false prophet. Ang sabi ni Brother Eli, ang totoong nagturo ayon sa Bible, huwag lang manira. Huwag ka manalo dahil alam ng Diyos. Ang gulo, adik ka ba, Carms Fernandez? Ito yung account niya, na walang content. Tapos, 2022, July 9, ginawa yung account niya. Magto 2 years ka ng dami account. Adik ka ba, Carms? Walang sense yung pinagsasabi mo. Wala akong Tinan mo yung comment o yung reply ko sa kanya. Doon ko na lang po sasagutin sa live stream tong comment niyo, ma'am sir. Wala kasi akong mahita dun sa niya eh. Dun sa comment niya eh. Si Brother Eli Soriano ang totoong nagturo ayon sa Bible, hindi apostol. Ano pinagsasasabi oh? Ano ba, nagsasabo ka ba, Carms? Ha? Siguro wala ka ring jowa. Ang tanga mo eh. Walang magkakagusto sa'yo kung ganyan kakatanga, or wala talaga magkakagusto sa'yo kung ganyan ka kachismoso at adik eh. Walang sense. Walang coherence yung sinasabi. Diba? Bangag ka ba nung nag-comment one day ago? Kaya siguro kahapon, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon o hindi ako nabigyan ng panahon magganito. Kasi puro tanga yung mga nabasa natin. No? Pinagpahinga ako ng or binigyan ako ng time mag-relax kahapon para hindi ko makita tong mga comments na to. Tas ngayon, binigyan ako ng pagkakataon at panahon mabasa yung mga tangang comments. So far, puro tanga eh. Kasi tas pinaulan ng Diyos, 'di ba, para ma-relax din naman ako kahit paano. Buti na lang umuulan. Gusto ko tong mga weather na ganito. Umuulan, malamig. Good mood ako. Last one na to Sabi ni Luis Arrogante. Ginawa yung account niya noong October 13, 2023 at ang sabi ng account niya, mali ka kasi maraming sugo sa Biblia gaya ng 12 apostol ni Kristo. Mga sinugo sila ni Kristo, susugo sila at mga tao sila. Mateo 10:5. Alam mo, Luis Arrogante, na ang account ay ginawa noong October 13, 2023. Kung pinanood mo yung video, edi sana hindi kita masasabi ang gago. Kung pinanood mo to, yung Fake Preachers Exposed, itong video mismong to, sana hindi ka nag-comment ng ganyan. Ang arrogante mo naman. Napaka-arrogante mo naman. Yun ang apelido niya. Napakayabang mo naman para ganyanin ako. Diba? Yan ang napapala ng mema. Nakita mo lang yung title ng video, nakita mo lang yung thumbnail ng video, ka na. Ang tawag dito? Naging keyboard warrior ka na. Nagtatatype ka na ng mga hindi mo alam na pinagsasabi mo. Diba? Basahin ko yung reply ko sa kanya. Paanong mali? Kung pinanood mo yung video, hindi ka na kailangan magpapansin dyan. Pero, doon ko na lang po sasagutin sa live stream.
Napapagod kasi ako mag-comment ng ano or mag-reply ng pagta-type. Kaya sinasabihan ko na lang sila yung copy-paste na message na sasagutin ko yan sa live stream. Ito ang ginagawa natin ngayon. Okay na yan. Enjoyin ko na lang ang ulan ngayon. At uulitin ko, salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa mga nagko-comment, kahit pambabash yan. At lalo na salamat sa nanood ng video. 'Di ba? Sana may napulot kayo at natutunan. Pero ang end goal natin, dapat magbasa kayo ng Bible, tapos si Jesus Christ lang ang inyong pakinggan. Okay? O, tapos huwag niyong kalimutang uminom ng tubig ngayon, ha? Mainit ang panahon, eh. Mainit talaga. Tapos, ano pa bang mga bilin ko? Ba't ako naghahabilin? Ayan, salamat. Hintayin niyo yung video tungkol dun sa sugo, si Eli Soriano. At lagi kong sinasabi din sa mga videos ko at dapat sabihin ko rin ngayon, hindi ako nandito para mangaral, hindi ako nandito para magturo. Never kong ikiklaim na sugo ako or isinugo ako ng Diyos. Wala akong ikiklaim na mga ganun. Nagbabasa ako ng Bible kasi paborito kong gawin yun. At yun ang ipinupush natin sa lahat ng mga tao. Advocacy natin yun. Magbasa ng Bible at pakinggan lang si Jesucristo kasi yun yung pinaka-safe na paraan para hindi tayo mailigaw ni naman. Okay? Layasan nyo yung mga leader niyong tao, ha? Ayun, hintayin niyo yung video, God willing makagawa ako. Yung proof na inamin ni Eli Soriano na sugo siya. Tapos kung nakakapagbanggit man ako ng pangalan, ano lang yon, example. Okay? Pwede niyo yung gawin or i-apply sa lahat ng mga religious leaders. Kasi lahat naman ng religious leaders, yun ang stand natin. Lahat ng religious leaders sa panahon ngayon na nagtayo ng sarili nilang church at nagkiklaim na sugo, mga ngaral ng Diyos, mga peki lahat yan, mga magnanakaw lahat yan, mga gago lahat yan. Layuan nyo yan. Kung hindi nyo gagawin layuan yan, matutulad kayo sa mga nagko-comment dito. Tingnan nyo na lang yung mga nagko-comment, oh. Magiging ganyan yung utak nyo. Matutorta yung utak nyo. Magiging ganyan kayo katanga. Ay, sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayo tinatakot. Ayan yung ebidensya, oh. Puro mga tanga. Ayan, sige. Hanggang sa susunod, salamat ulit sa pagbisita. Bye-bye.